Mga ka-DIY, para sa part 2 ng ating e-bike solar upgrade, ito nga pala yung gagamitin ko. Itong 100 to 150 watts na solar panel. So, ayan yung ginagamit ko sa aking grid tie dati. Hindi kasi kasya itong mahaba doon sa e-bike. So, ito lang yung swak. Ito yung gagamitin kong bracket. So, ayan, nabibili lang din to sa Shopee. Dito ko pala siya nilagay sa may unahan tsaka sa may harapan kasi hindi pwede sa gilid. Kasi lagpas na siya dun sa bubong ng e-bike. So binutasan ko na lang yan gamit ang ating drill. Ayan, kagaya niyan. Malambot naman siya mga ka-DIY eh. Tapos ikakabit na natin yung bracket. And then ito na ikakabit natin sa bubong. So mamaya ipapakita ko sa inyo mga ka-DIY. So ayan pala siya kapag binili nyo siya sa Shopee. So, 4 na yan. Isang set na yan mga ka-DIY. DIY bracket for solar panel. So, madali lang naman siya ikabit. Ito yung bracket. Ito na yung butas. Lagay lang natin yung tornilyo. Yan. Yan. Nakasalo na yan mga ka-DIY. Perpendicular. Nakasalo na yan. Tapos lagyan natin ng washer at saka lock nut. Lock nut. Ganun lang siya kadali. Gis pala yung size niyan. Mga ka-DIY, panoorin nyo pala yung part 1, yung wiring ng ating e-bike solar conversion. So, kailangan nyo kasi yun. Doon ko tinuro yung kung paano ikabit yung charge controller sa ating e-bike, sa ating battery, at saka sa ating solar panel. Okay na yan mga ka-DIY, ganyan lang. Kinabit ko na yung solar panel sa bubong ng ating e-bike at ito yung wire, kinakabit ko na. So sa ilalim, pinagapang ko lang yung battery cable mula dun sa e-bike. Mamaya ipapakita ko ng close up. Pero yan, kita nyo, kinikable tie ko lang siya sa ilalim. So pinalusot ko lang yan papunta dun sa battery, dyan sa may gitna ng ating e-bike. Andiyan kasi yung battery sa may upuan ng driver mga ka-DIY. So, cable tie lang para maayos at saka hindi siya sasabit at hindi mapuputol. I-organize nyo lang para secured yung ating battery wire mga ka-DIY. So, kulay white nga pala yung ginamit ko dyan kasi yun lang yung available. Ito na yung e-bike. So, kita nyo ang daming labada. So, kaya hindi ko masyado na videoan kasi gamit na gamit yung e-bike. So, nakabit na yan. Yung gamit na yan at tested naman na nag-charge siya. Ito yung kanyang PB cable. So pinagapang ko lang, wala na akong binutas. Tapos naka-cable tie na lang yan para secured. So 'di ba, malinis naman siya tingnan mga ka-DIY. So yung kabila niyan, yung MC4, ito kinabit ko na yan dito sa ating charge controller. So pinakita ko naman na yung wiring niyan mga ka-DIY. Tapos naglagay na lang din ako ng voltmeter para kita ko yung voltage ng ating battery. Tapos may fuse. Ayan, makikita nyo yung battery voltage 67, yung PB voltage 16 volts, at saka yung charging current nya nagpa 5 amps. So nasa 70 plus watts yung ating charging mga ka-DIY. So ayan na nga yung white wire na papunta yan sa battery. So pinagapang ko na yan, pinadaan ko sa manibela at doon sa ilalim ng e-bike. So kinable tie ko na yan, yung nakita nyo sa isang video, yung nakita nyo kanina mga ka-DIY. Ayan, dito na yung battery. Pag napaakyat ko na siya, kinabit ko siya sa negative. Ayan yung negative side ng battery. LiPo4 na nga pala yung battery ng e-bike na to. So kinabit ko sa negative. At yung positive, syempre ayan, dun lang din sa positive line ng ating battery. So powerful lithium iron phosphate battery na yan. So ayun lang mga ka-DIY, 'di ba? Napaka-awesome. So saktong-sakto yung 100 watts na solar panel natin sa ating e-bike. Hindi niya papalitan yung AC charging. So yung solar natin ay supplementary charging lang yan mga ka-DIY. Kailangan nyo pa rin siyang i-charge sa 220 volts. So yun lang, maraming salamat mga ka-DIY. Thank you for watching.